Ang tema topic mga tugang, ang sakulang topic, yung mahal ng Diyos ang mga pamilya. Mga tugang, tama po na mahal ng Diyos ang pamilya dahil namumuhi ang Diyos sa paghihiwalay. Kadaw mga tugang kung namumuhi ang Diyos sapagkat ito ay karahasan. Karahasan, letter A, at letter B, sapagkat ito ay kataksilan. Sinasabi mga tugang sa Malakias 2:16, Malakias 2:16. Mga tugang, yung sinasabi sa Malakias 2:16, sapagkat aking kinapupuutan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, at siya na nagtatakip ng kanyang damit na may karahasan. Sabi ng Panginoon na ng mga hukbo, kaya ingatan ninyo ang inyong kalooban na huwag kayong magsalita na may paglililo. Yan mga tugang ang sinasabi sa Malakias. Ano ba, sa pangdua mga tugang, ano ba ang nararamdaman ng Diyos para sa pamilya, sa mga pamilya? Mahal ba ng Diyos ang pamilya? Opo mga tugang, ano ang ideal na pamilya para sa Diyos? Alam nating mahal ng Diyos ang mga pamilya. Paano natin ito malalaman? Paano natin alam na mahal ng Diyos ang pamilya? Letter A, ang Diyos ang lumikha ng physical na pamilya. Number 1, siya ang nagtatag ng pag-aasawa. Ang pag-aasawa mga tugang ay pangahabang buhay. Sabi sa Mateo 19:4 hanggang 6. Mateo 19:4 hanggang 6. Sabi dito mga tugang, at siya'y sumagot at sinabi, hindi baga ninyo nababasa ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula. Sila ay nilalang niya na lalaki at babae. 5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging iisang lamang. Kaya nga hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag ipaghihiwalayin ng tao. Kaya pangutugang ang pag-aasawa ay hindi mapaghihiwalay ng tao sapagkat ito ay pinagsasama ng Diyos. Letter B, pinapayagan lang ang paghihiwalay. Pinapayagan lang ang diborsyo sa pangangalan niya. Ibig sabihin ng diborsyo mga tugang, maghihiwalay lang siguro sila dahil nangangalon niya yung kabilang parte. Number 2, iniingatan ng Diyos ang mga bata sa pamilya kung saan sila pinanganak sa pagsasama ng lalaki at babae na pinag-isa ng Diyos. Letter B, sa pamilyang kanilang kinalakihan, nakikinabang sila sa pagkakaroon ng nanay at tatay. Number 3, mahal ng Diyos kahit ang mga pamilyang nawasak. Siya ang ama at ulila at tagapagtanggol ng mga balo. Sa awit 68 verse 5. Awit 68 verse 5, ganito ang nakasulat mga tugang. Ama ng mga ulila at hukom ng mga babaeng balo, ang Diyos sa kanyang banal na tahanan. Siya ang taga-aliw, letter B na, siya ang taga-aliw ng mga ulila at mga balo. Awit 46 verse 9.
46 verse 9, kanyang pinaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa. Kanyang binabali ang busog at pinuputol ang sibat. Kanyang sinusunog ang mga karos sa apoy. Letter C. Inutusan niya ang mga pamilyang alagaan ang kanilang mga balo. Unang Timoteo chapter 5 verse 4. Namang babaeng balo ay may mga anak o mga apo. Magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabalalan sa kanilang sariling sangbahayan at magsigante sa kanilang mga bagulang sapagkat ito ay nakalulugod sa paningin ng Diyos. Sinabi ang pagmamalasakit ng mga ulila at balo ay tunay na relihiyon. Santiago 1:27. Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito'y dalawin ng mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Letter B. Ang Diyos ang lumikha ng espiritual na pamilya. Siya ay nagmamahal na Ama. Unang Juan 3:1-2. Mas na ninyo kung gaanong pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Si Jesus ang nakatatandang kapatid na nagbigay ng kaligtasan. Hebreo Kabanatang 2, chapter 9-13. Kundi nakikita natin ang ginagawang mababa ng kaunti sa mga anghel. Sa makatuwid ay si Jesus na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian sa karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Talatang 10. Sapagkat mararapat na sa kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. 11. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinagpaging banal ay pawang sa isa na dahil dito hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. At sinabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. At muli ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa kanya at muli narito ako ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Sinugo niya ang Espiritu upang ipanganak tayo sa pamilya ng Diyos. Tito 3:4-7.
Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos, ating tagapagligtas, Diyos na ating tagapagligtas, at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang ililigtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Nang kanyang ibinungos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay magiging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Roma 8:15 hanggang 17. Sabi digdi, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikakatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pag-aampon, na dahil dito sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. 17. At kung ang anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Jesucristo, kung gayon nga, makapagtitiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati lamang kasama Niya. Pang-apat, ibinigay niya ang kanyang salita upang tayo ay maborn again. Ito mga togang sinasabing ipanganak muli. Sabi sa Santiago 1:18, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y mag-isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Unang Pedro 22 hanggang 25. Ada? 1, 2, 25. Ay, 2:25. Ay, 22 hanggang 25. Unang Pedro 22 hanggang 25. Yamang nililinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagkalimas sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi kakunwari sa mga kapatid, ay mangag-ibigan kayo sa buong ningas ng inyong puso at isa't isa. 23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak na damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabuting balita na ipinangangaral sa inyo. Iyan mga tugang ang halimbawa na ibinigay niya ang kanyang salita upang ang kanyang salita mga tugang ay hindi natutuyo katulad ng mga bulaklak, katulad ng damo. Number 5, ang simbahan ay isang pamilya kung saan tayo ay magkakapatid. Marcos 10:29 hanggang 30. 10:29 hanggang 30. Hindi baga ipinagbibili ng isang bilis ang dalawang maya, at kahit isa sa kanila'y hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng inyong ama. 30. Datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Mahal ng Diyos ang mga pamilya, mapapisikal man o espiritual. Tingnan natin kung anong pamilya ang gusto ng Diyos. Ang ideal na pamilya ng Diyos, pamilya kung saan mahal ng lalaki ang babae,
gaya ng pagmamahal ni Kristo sa sambahayan, sa simbahan. Colosas 3:19. Colosas 3:19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Episo ay letter B, number 20. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito ay totoong nakalulugod sa Panginoon. Sa mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag maghina ang loob nila. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay, sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin ng mga tao, kundi sa karapatan ng puso at mga takot sa Panginoon. 23. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang gumagawa ng masama sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa, at walang tinatanging mga tao. Episo 5:22 hanggang 24. Episo. Ang asa, tinuturing dito muna sa ano. Tinuturing ang asawang babae na kapwa tagapagmana. Unang Pedro 3:7. Okay. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa, ayon sa pagkilala na pakundangan sa babae, na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Pamilya kung saan ginagalang ng babae ang lalaki, may pagmamahal at masunurin. Tito 2:4 hanggang 5. Upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsisiibig sa kanilang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak. Number 5. Mangagpakahinuhon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kanilang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Number 2. Nagpapasakop kung paano ang simbahan ay nagpapasakop kay Kristo. Colosas 3:18. Babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Episo 5:2 hanggang 24. Episo 5, Episo 22, pala. 20, ay, yung Episo 20, Episo 5:22 hanggang 24. Hanggang 24. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa
na gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at iniibig ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kung saan, letter C, kung saan ang mga ama ay pinalaki ang mga anak ng maayos na hindi naghihimagsik ang mga bata. Kolosas 3:21. Ephesians chapters verse 6 verse 4. Hebreo pala mga tugang. Hebreo 12, 7 hanggang 10. Sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis. Inari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin niyang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang nararanasan ng lahat. Kung kayo'y mga anak sa ligaw, kayo at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang, hindi baga lalong tayo'y pasakop sa ama ng mga espiritu at kayo'y mabubuhay. Number 10, sapagkat katotohanan tayo'y pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit siya ay kapakinabangan natin upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Kung saan ang mga ina ay pinalaki ang mga anak ng may pagmamahal. Tito 2:4. Upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kaniyang asawa, magsiibig sa kaniyang mga anak. Tinuturuan ng mga magulang ang kanyang anak upang magsiibig sa kanilang mga anak. Number 2, ang mga nanay ay masinop sa bahay. Tito 4. Timoteo 5:14. Kung ang magsipagawa ang mga batang babaeng balo, magsipamahala ng sambahayan. Huwag magbigay sa kaaway ng anumang pagkadahilanan ng ikalilibak, kung saan ang mga anak ay masunurin sa magulang. Masunurin sa magulang ng sumusunod. Kolosas 3:20. Anak, magsitilima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong makalulugod sa Panginoon. Ito yung utos sa anak upang sumunod sa kanyang mga magulang, sapagkat ito'y nakalulugod sa Diyos, sa Panginoon.
Efesios 6:1. Anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Matuwid. Diretso natin sa Efesios 3, ay 2 and 3. Igalang mo ang inyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabubuhay na malaon sa lupa. Ito sa mga anak na kailangan gumalang sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nasusulat at pangako ng Diyos upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Pamilya kung saan lahat ay naglilingkod sa Diyos. Ipinapasa ang mga aral mula sa magulang patungo sa anak. Ikalawang Timoteos 1 hanggang 5. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Kristo. Kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis na walang patid na inaalala kita sa aking mga daing gabit araw. Na kinasasabikan kong makita kita na inaalala ang inyong mga pagluha upang kayo'y mapuspos ng kagalakan. Na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo, na namamalagi mula kay Loida na iyong lilang at kay Eunice na inyong ina. At ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Ito yung pamilya kung saan lahat naglilingkod sa Diyos. Ipinapasa ang aral mula sa magulang patungo sa anak. Na ang pagmamahal sa Diyos ay higit na pagmamahal sa pamilya. Mateo 10:37. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig sabihin mga tugang, mas lalo nating ibigin ang Diyos bago ang lahat. Bago ang pamilya, ibigin o unahin muna natin ang Diyos. Sapagkat kung ang espiritu natin ay may dala-dala natin ang Diyos, lahat natin may ibig ang ating mga pamilya. Gawin nating priority ang Diyos. Ito ang kung saan lahat naglilingkod sa Diyos. Walang perpektong pamilya, ngunit sana sikapin nating maabot ang ideal na pamilya ng Diyos. Ito ang nagbibigay ng masayang pag-aasawa at matatag na pamilya. Tatagal kailanman. Dapat nating gawin ang lahat para mapaayos ang ating pamilya. Kung masisira man ang ating pamilya dahil sa kamatayan, diborsyo o iba pang problema, huwag kalimutang may pamilya tayong dinisenyo ang Diyos na makakasama natin sa langit magpakailanman. Ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang pisikal na pamilya ay kung ang bawat miyembro nito ay miyembro ng espiritual na pamilya ng Diyos. Nananampalataya ka ba kay Hesus Kristo para sa kaligtasan? Basahin natin ang kaligtasan na ito sa Juan 3. Juan 3,
3 hanggang 5. Juan 3 hanggang 5. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tayo'y ipinanganak muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawas sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan, dito sinasabi sa kaligtasan natin mga tugang, kailangan nating ipanganak muli o magpabinyag para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Juan 3 hanggang 5. Juan 3, diretso natin sa hanggang 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na inibig niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya huwag mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gawa 16 hanggang 3. 21. 16 verse 31. Kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. So, ganito mga tugang sinasabi, ang kaligtasan natin ay kailangan ay sa pananampalataya. Katulad ng sinabi sa Juan 3:16. So, mga tugang, dito ko tatapusin ang sakuyang topic mga tugang.